Mga kababayan, magandang tanghali po. Kinuha na po sila JR, Junjun, Bandam. Ayan. Kasi kinuha na po sila mga kababayan ng mga bisita. Ayan. Hindi ako nakapagsalita kanina mga kababayan sa sinabi ni Bandam na habang kinakausap namin ang mga bisita ay ang sabi niya sa akin, Boss GB, bakit hindi mo ko ipagtanggol sa kanila? Yun ang sinabi niya sa akin mga kababayan. Parang iniba ko na lang yung usapan dun sa tanong niya yun sa akin dahil nakaharap po ang mga bisita. Hindi ako makasagot sa sinabi ni Bandam na Boss GB, bakit hindi mo ko ipagtanggol? Dahil ayaw niya talaga mga kababayan na sumama sa kanila. Napayakap na lang sa akin at umiyak si Bandam mga kababayan. Masakit din sa akin kasi gaya ng mga kulitan namin noon hanggang ngayon, talagang napamahal na talaga sa amin si Bandam. Ngunit kailangan nating sumunod sa mga bagay na dapat sundin. Napailing na lang ako o na matahimik sa sinabi niya sa akin na bakit hindi mo ko ipagtanggol. Hindi naman kasi dapat ipagtanggol kasi kailangan nating sumunod sa batas, mga kababayan. Bandam, huwag ka mag-alala Bandam. May awa ang Panginoon sa atin at may plano kung ano man ang plano ng ating God para sa inyo, sa inyong ikabubuti. Ingat ka lagi dyan Bandam, na-miss ka namin. Simple Kuya Junjun, Kuya JR, para sa inyo, sana maging okay ang lahat. Yun mga kababayan, lungkot talaga ako at ang ibang team, siyempre si Daddy Frankie, dahil kinuha na po sila at naiiwan ngayon. May isa pang van na naiiwan dito dahil hinihintay si Kagawad Jose. Yan. Pakabait ka dun ha. Basta lagi mong tandaan, mahal na mahal ka namin ha. Yan mga kababayan, si Bandam ay Babalik ka napayak. babalik ka bukas. Huwag ka nang umiyak ha. Hindi, babalik ako bukas. Marunong ka rin naman palang lumuha Bandam, no? Kasi babalik ako bukas, Bisibe. Ano pa ikaw, babalik ako bukas. Si Bandam. Hindi, bukas. Iyak ka si Stevie. Ba't ka umiyak kanina? Ba't ka umiyak? Kukuhain nila ako eh. Ito ko dito lang sa bahay ni Gerarte, Jawa sa amin. Papakuha ko lang si Don, si Dian. Jawa salig, dito na lang ako. Doon ko parang. Basta pakabait ka doon na mag-diet ka doon para hindi nakakahiya. Nakakahiya pag marami kang tatlong beses lang kakain doon ha. Hindi, parating na sila ma'am. Makikita mo pa rin si Daddy Frankie. Ayan. Pakabait ka doon ha. Pupunta mo ako ha. Oo. Kain ka parami ha. Mga kababayan, ito na yung araw na pagkuha sa mga beneficiaries ng Team Daddy Frankie. Mga kababayan, hindi ko po mga kababayan, may paliwanag. Masakit para sa amin na kunin na sila ngayong araw na to. Yan, pati si Tatay Calixto gusto ko pang kunin. Yan, dahil isang ex-kagawad naman ang nagbigay ng consent sa amin na ipagamot yung tao. Bakit ganun? Yan, si Tatay Calixto ay isasama na rin mga kababayan. Diba? Ito mga kababayan, dalawang van mga kababayan ang nagpunta dito ngayon para kunin ang mga alaga namin. Pero ganoon pa man ay kailangan nating sumunod sa batas ng Pilipinas na minsan hindi ko maintindihan, o kahit sino sa ating mga kababayan na hindi rin maintindihan ang ganitong sitwasyon na mas marami pang dapat kunin sa mga lansangan na mas kaawa-awa
na dapat doon sila nakatuon, hindi dito sa mga taong natulungan na. Bakit ganun ang ano? Dapat doon ang dapat kunin nila yung saan? Iba yung cellphone. Kami na lang alagaan mo. Ganun mo yan. Junjun. Hindi mo naman ako alagaan. Ako JR. Pwede bang si Kuya Oliver na lang si Bandam? Ay, Kuya Oliver, si Kuya Rab. Si Rab, si Bandam. Ako si JR. Okay, sige. Ha? Ba't umiiyak si Ate Pedi? Siyempre, sakit sa loob. Alam mo Ate Pedi, kung gaano mo kamahal yung mga alaga natin, mas minahal ko yan. Kung gaano kasakit sa'yo, mas masakit kay Daddy Frank. No? Okay? Kagabi po ako hindi makatulog kasi inisip ko din yan. Wala tayong magagawa eh. Ayun. Pati si Tatay Calix nga ay nakitulog lang dito dahil papatakan lang ng gamot. Kukunin din nila. No? Kala ko kasi okay na. Kaya ang sinabi ko, wala tayong magagawa. No? Ganun talaga. Basta pray lang tayo. Alam ko, mga kababayan, alam ko, wala tayong ginagawang masama, gumagawa tayo ng kabutihan. Kaya walang problema para sa kay Daddy Frankie. Basta pray lang tayo. Alam ko maraming, may purpose si God, may plan si God. Susunod tayo ng maayos. Although gaya ng sinabi ko mga kababayan, masakit sa puso, damdamin ni Daddy Frankie. Kung gaano kasakit sa inyo mga kababayan, mas ano man nararamdaman nyo, ano pa kaya nararamdaman ng isang Daddy Frankie na wala pa kayo. Ito na yung nasa puso ko, yung mahalin alagaan ng mga kababayan natin, walang pamilya. Mas masakit sa akin. Kaya lang wala akong magagawa. Sige na, doon tayo sa loob kasi ngayon. Ha?